Yeah, what's up mga bossing? Magandang umaga sa inyo. At meron tayong Mitsubishi na minivan dito mga bossing. Ang issue ng ating kliyente ay maingay ang compressor at hindi na rin ganun kalamig mga bossing. Okay, mga bossing, may dalang compressor yung ating kliyente. At ang compressor niya ay hindi second hand, brand new mga bossing, no? So mga bossing, pagka nagpalit ng compressor mga boss, lalong-lalo na't may ingay yung dating compressor mga bossing, pinaka-the best nito ay mag-flashing ng buong system. Yun ang pinakang SOP niyan mga boss, no? Kasi pag hindi nyo gagawin yan, pwedeng masira kaagad or umingay din kaagad yung iyong ikakabit na panibagong compressor. Bakit? Dahil yung dumi na pwedeng nilikha ng inyong parang pumipiyok pa mga bossing yung nilikha ng inyong dating compressor mga bossing, yung ingay na yun, nagkalat na siya ng problema ron sa system. Pagka hindi nyo natanggal yung dumi na yun, pwedeng magkaroon ng contaminate yung ating bagong compressor. Syempre, pagka nagkaroon ulit ng ribaba or yung ating compressor ay napasukan ulit ng hindi magandang oil, magkakaroon ng damage ulit yung ating bagong compressor mga bossing. Sa umaga may konting lamig naman itong ating minivan na to mga boss marami na natin nagawang minivan na ganito at mga grupo sila mga bossing. Meron naman siyang lamig ngayon ng mga nasa 20 mga bossing. Anong oras na ba? Wala pang alas 8 mga boss. So mga nasa 20. Kaya pagdating sa tanghali mga bossing ay hindi na siya kakayaning magpalamig na maganda. Kasi mainit na yung buong sasakyan. Pangalawa, single lang to mga bossing. Mas malaki-laki yung pinapalamig niya. Kaya kung ganun ang lamig, hindi siya makakaabot sa tanghali. Okay, kaya nagkasundo kami ng aming kliyente na magbaba lahat ng buong system. Meron siyang reading ngayon. Makita. Low side 22, high side 100. Okay, so yung compressor andito naka-position. Naririnig ko dito, hindi ko lang alam kung naririnig dyan sa ating video, no, mga bossing. At angat natin to. Yep, yan yung compressor niya mga boss. Dinig ba yung ingay dyan? Patayin natin yung aircon. Yun, aircon. Yun. Ayun, maingay mga bossing, kaya nagpalit siya ng magpapalit siya ng compressor. So sabi ko, sayang naman yung compressor kung ang gagawin lang, kasi ang unang plano lang namin at usapan namin ng kliyente ay tanggalin lang yung compressor at ikabit lang. Yun nga lang, binigyan natin siya ng tamang procedure ng pagpapalit ng compressor. Kaya kung susundin niya yun, mas maganda. Hindi para gastusan ng ating kliyente, bagkus mga bossing ay matulungan natin yung compressor. Ang ingay dito sa amin, dinadaanan kami ng mga malalakas na mga sasakyan Okay, yung compressor mas mapatibay natin yung bagong compressor niya, no? Hindi para dagdagan ng kung ano-anong charge yung ating kliyente. Pero yun yung tama mga bossing. Hindi ano nga mga boss okay lang sana sa amin, bakit hindi naman sa amin galing yung compressor Pero syempre nag-a-advise tayo ng tama kasi nanghihinayang tayo sa ginastos ng ating kliyente, no? Okay, ayun lang gagawin natin dito. Pero ang problema namin nakita, kulang rin ng refrigerant. So mamaya pag naibaba lahat, titingnan natin isa-isa yung mga pyesa niya mga bossing, ayun So shoutout sa may-ari nito mga bossing at shoutout sa mga nagpapagawa sa atin ng mga ganitong mga unit, no? Mga bossing, nababa na natin yung ating condenser. At ang pinakamasakit sa lahat ay syempre tanggal dashboard ng ating minivan. Dahil hindi siya makukuha dito sa ilalim mga bossing. Kailangan siyang bunutin. Buo kasi yan nilagay muna dyan bago tinap yung ating dashboard mga boss Ayan Hindi siya matatanggal. Paano ba? Walang ibang dadaanan. Nakaharang din yung sa manibela. Ay mga bossing yun lang medyo kalaban dito sa ating conversion, no? Siguro bagay wala tayo na mag-convert to. Pero kung tumawak din kasi tayo ng mga unit na
Yung manibela ay nasa kanan pa. So kami ang nag-convert lahat kasama na mekaniko. So medyo pinadali namin dahil company, hawak namin yung company mga bossing. Pinadali namin yung pagbabaklas pagka kung sakali magkakaroon na ulit ng trouble, no. Hindi na yung kailangan pantanggalin yung ibang mga piyesa or buong dashboard, no. Kaya medyo maganda-gandang magtrabaho. Pero ito kailangan nating ibaba mga boss. Isa pang medyo hassle sa atin mga bossing sa pagtatanggal ng dashboard yung mga accessories ng kasama, no. Sa mga accessories kasi mga bossing, syempre may mga pagkakataon na hindi naman yan naka built in yung ibang mga socket na sinaksak lang RCA. So pagka nabunot, isa yan sa mga nagiging problema natin, no. Kaya kailangan syempre tandaan at ingatan yung mga socket or kung saan nakaposisyon. Nga lang, minsan kasi sa sobrang daming na mga nakalagay, medyo hassle talaga magtanggal mga bossing. Ito naman, mukhang head unit lang naman na nakalagay. Pero dahil nga ito yung mga tagpi mga boss, ayan, nakita nyo to. So lahat yan kasi biniyak. Ayan, no. So ngayon, pag yan ay inangat, sigurado tayo na may konting persang mangyayari dyan, no. Pero iingatan natin hanggang saan natin kayang ingatan mga bossing. Pero yun yung kalaban sa mga tanggal dashboard. Tapos bukod sa tanggal dashboard, conversion pa, at yan yung mga tinahi-tahi lang mga bossing. Ito na mga bossing ang itsura ng ating minivan na ito. Nako po, Diyos ko Lord. Yan yung sinasabi ko na simple lang ang aircon, pero bakit kailangan pa ganyan ang mangyari sa ating pagtatanggal ng ating aircon mga boss, no? Dahan-dahan lang salamin. Yan na, ang problema nito mga bossing, kung butas yung evaporator or kung hindi naman mga bossing ay hindi na maganda ang kondisyon, tapos isosoli pa rin natin, ganyan ulit yung mararanasan niya pag bibigay ulit yung pag bumigay yung evaporator mga boss. Kaya nga sa atin, ang ina-advise natin sa ating kliyente, pagka hindi na ganun kaganda ang kondisyon ng ating evaporator mga boss, ay palitan na natin ng panibago kaysa naman isoli pa natin tas ganun ulit yung dadaanan ng ating dashboard, mga socket, mga wire. Ayun na, wala nang laman yan mga bossing. Ito yung condenser niya mga bossing, na i-flashing na to. Ang hindi ko lang maintindihan bakit may portion siya ng parang bakat ng tubig dyan or langis, no. Pero ililik test natin yan mamaya pagka naitapos nating bombahin pa, no. Kasi isang pasada pa lang yata nagagawa rito. Compressor niya ay ito. Mga bossing, kaya nangihinayang tayo na hindi i-flashing, no. Kahit sabihin natin hindi ito original, pero kahit papano, at least bago, maproteksyon na natin siya. Kasi kung masikip yung condenser, barado, receiver dryer, expansion valve hindi maganda, masisira itong ating bagong compressor, no. O yan yung dala niyang compressor. I-change oil na lang natin itong mga bossing, yun ang SOP sa atin, no. Kahit bagong ating compressor, pinapalitan natin ng bagong langis yan. Yung langis na gamit namin na pwede namin sabihin na compatible na doon sa ating refrigerant mga boss. Isa pa yan mga bossing, yung mga dikit-dikit na ganyan, no. So yan yung mga pwedeng magpatagal pa sa trabaho. Pangalawa, yan yung siguro kaya nilagyan para maiwasan yung moist o yung tagas ng tubig natin sa evaporator, no. So mamaya ang gagawin namin, hindi na gum o hindi na everseal yung ikakabit namin, kundi baka lamang rubber text na mga bossing, no. Tapos ito, naka-encounter na naman tayo ng mga air duct nila, ay yung lagayan ng air duct hose mga bossing. Yan yung mga sa mga sealant na plastic mga boss, no. Pero kagaya sinasabi ko, walang issue dyan, basta kailangan fit. Tapos hindi lumalabas kung saan-saan yung hangin.
Mga boss, leak test muna. Primary check-up muna ang gagawin natin dito sa evaporator ng ating minivan. Meron tayong 250 PSI. Mga bossing, hindi muna namin nilinisan, no? Para makita namin kung may leak o wala. Kasi, minsan kasi pagka may leak, sayang yung panlinis natin. So at least dito, kung sakaling may singaw, mapapalitan agad natin. Pero kung wala, gagawin muna namin yung flashing. Tas final namin na leak test mamaya. So wala naman mga boss. O mamaya natin siya ipa-final pag nalinis na natin. Mga bossing, naikabit na natin yung ating mga piyesa dito sa ating minivan, mga bossing. At syempre, eksakto, mainit pa rin yung panahon, mga alauna lampas na mga bossing. At sakto yung ating hinahabol na araw. Okay, mga bossing, ang leak na nakita namin kanina sa expansion valve lang, yung lumang expansion valve natin. No? Wala tayong na-detect dun sa ating evaporator, condenser. Syempre, bago ang compressor niya, kaya wala yan dyan mga bossing. Mga boss, meron na tayong reading na mababa ng 30. High side natin mga 152. Ayan yung reading mga bossing. Siyempre yung grams natin dyan mga bossing, kulang pa ng konti. Obserbahan muna natin. Pero may lamig naman na. Meron ba thermometer to? May thermometer ba dyan, Louie? Lagyan muna natin na. Meron na. Sige, dun sa kabila, dun ako magte-testing. Okay, testing tayo ng lamig mga bossing. Okay, testing tayo ng lamig. Wala pang mga 5 minutes mga bossing. Kanina meron tayong kinuha dito, mga nasa 20. Ngayon mga bossing, mga nasa 10 na kaagad. Oh. Yan oh. Nakita nyo na yung response ng lamig mga bossing, no? At saka yung trabaho na hindi talaga pwede mga bossing na yung ating compressor ay hindi natin ipa-flashing yung buong system, no? O, nagpalit pa nga tayo ng panibagong langis kahit bago siya, no? So isa yun sa mga magandang procedure na pwede nating i-apply pagka tayo nagpapalit ng ating compressor mga boss. So ano lang natin to, obserbahan pa natin to dahil medyo maganda ang sikat ng araw mga bossing eh. Sana mas makakuha tayo ng mas magandang lamig dito. Tapos isa-isa na sinosoli yung ating mga accessories mga boss. Okay na oh, very good. Okay mga bossing, final nating reading sa ating minivan. Bumaba pa ng 150. Tsaka bumaba na rin ng 30. Mababa pa mga bossing oh. Okay, so nakakatulong mga bossing kung pwede naman talaga, no? Pwede namang ilagay dito yung ating drain plug, pero kung mas mataas yung ating drain plug kumpara sa condenser. Yung iba kasi mga level lang, kaya hindi pwedeng ilagay dahil babalik lang yung tubig sa loob, no? Makakatulong kasi to mga bossing para mabasa yung ating condenser. Kung nababasa yung condenser natin, bumababa yan. Bigyan pa kita ng sample mga boss. Oh. Bigyan ko kayo ng sample. Okay, isang sample pa natin mga bossing pag binasa natin yung ating condenser. Ayan oh. Ang bilis, wala nang 150. So kung mas malamig yung condenser mga bossing, walang high pressure na makukuha yung aircon natin, mas lalamig yung aircon sa loob. Ayan yun oh. Testing tayo ng lamig sa loob. Uy, lamig. Kabilad pa tayo. Ayan na mga bossing, bumaba ng 10 degrees Celsius yung ating lamig. No? Mas mababa na siya sa 10 degrees Celsius. O, mga ilang minuto pa lang to mga bossing. So mukhang very good naman. So papaobserbahan na lang natin yan. Okay, nakita na natin yan kanina, nakailaw yung airbag niya. Okay, ayun lang mga bossing ha. Pag magpapalit kayo ng compressor, advice lang natin o kumbaga kung susundin nyo lang yung tama, no? Kung susundin nyo lang yung tama. Kung hindi naman, nasa inyo na yan mga bossing. Bahala na kayong dumiskarte. Okay, ayun lang mga boss. Maraming salamat ulit sa inyo. At syempre, ingat lagi. God bless sa ating lahat mga bossing. Thank you.